Hello, my dear. Magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman umaga napapanood ito, so good afternoon, good evening, happy lunchtime. Ayan. So, eto, nagtsatsaa-tsaa lang tayo. Gagawin natin yung reading mo, Cancer, para sa araw ng July 17, 2026. Lalagok lang muna ako ng aking, 'di ba, paboritong tsaa. Ay, ang sarap. Ayan. So, mabilisan na cleansing muna tayo. Gusto niyo ba yung mabilisan na cleansing muna? Okay. Linis muna tayo. Tanggal muna tayo ng mga negative na energy. Gusto niyo ba yon? Okay. Okay. We are good. Ayan. Sana matanggal niyan lahat ng mga negative na energy. Okay. So, let's do your reading. Thank you so much po pala sa ating mga abangers, sa mga walang sawa naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much, okay? Maraming salamat po from the bottom of my heart. And gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana po yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo, my dear Cancer. Silipin natin what is going on ngayong araw na ito. Anong meron sa araw na ito, Cancer? Ano pong meron sa araw na ito? July 17, 2026. Cancer. Okay, we have here. Okay. Ay, teka lang. So, ayan. Nakalagay dyan is the provisioner. Okay. Baka hindi mo nakikita. So, ito kasi, my dear, is more on para siyang naggo-grocery. Okay. I think it's more on making the right choice ngayong araw na to, my dear. It's more on making the right choice. Okay. Kasi once na parang naibili mo na siya or nailabas mo na siya dyan sa grocery, okay, yun. Kasi may babae dyan, ayan o, nag-grocery siya. Okay, ayan o. Para siya naglalakad dyan in the aisle. I think it's just more on making the right choice ngayong araw na to. Like, you need to pick and select yung mga bagay talaga na as in like useful and meaningful para sa'yo. Hindi ka dadampot kasi napanood mo lang sa commercial na ito pampakinis ng balat, chuba chuba chuba. Yung para bang dapat hindi ka nai-influence sa mga decision mo ngayong araw na to. Like you need to make a decision ngayong araw na ito based on kung ano yung naaangkop sa iyong buhay. Mhm. Next card tayo. So dapat kaya parang pagpupunta ka ng grocery kagaya ng ginagawa ko, nakalista na yung mga pangangailangan ko doon. Like meron akong maliit na papel and then nakalista na yung mga pangangailangan ko. Para hindi ako parang kasi kung pupunta ka lang sa grocery magugulat ka na parang pag-uwi mo meron ka na mga dala, mga bitbit na mga kung ano-ano, okay? We have here, rejecting you was protecting myself. I was being selfish. Okay? So, sinasabi, my dear, ngayong araw na to na okay lang na mag-reject ka ng mga tao. Okay lang na parang pag hindi na healthy sa'yo, tanggalin mo na.
Okay? Pag hindi na healthy sa'yo, hindi na okay para sa'yo, my dear, you need to reject it. No? Kahit na sabihin nila, ay, grabe naman yan, ganito. Hindi na kayo okay. This is the time, my dear, na nagagawa ka ng desisyon base sa kung ano yung nararapat sa'yo. Hindi dahil sa parang iniisip mo lang yung ibang tao kahit na sabihin natin na nada-damage ka na. Eh, karamihan sa atin ganun yung ginagawa eh. Hindi tayo nakakagawa ng desisyon o yung mga desisyon na ginagawa natin is hindi naman talaga natin gusto. Ginagawa lang natin kasi nga iniisip natin yung ibang tao, kung ano yung sasabihin nila, 'di ba? Yung mga ganon. Yung para bang pakikisama, nasosobrahan ng pakikisama. Ganon. Pero yung pakikisama na yun is nada-damage ka na. So ngayong araw na to is more on parang baguhin natin yung senaryo. Papasok ka sa isang grocery, pero yung mga dadamputin mo ngayong araw na to is based sa kung ano talaga yung pangangailangan mo. Kung ano talaga yung needs mo. Hindi mo bibilhin yan kasi ginagamit ng kaibigan mo or recommended ni ganito, 'di ba? Or impluwensya ni ganyan, ni ganon. Bibilhin mo siya or gagawin mo siya kasi yun ang gusto mo at yun ang nararapat para sa sarili mo. Rejecting you was protecting myself. You need to protect yourself, my dear. Kasi 'di ba sa grocery, 'di ba hindi ako lalayo sa grocery kasi yun ang pinaka first card natin eh. Ayan oh. 'Di ba sa grocery, 'di ba napakaraming mga choices and mga option. And then minsan parang dampot na lang tayo ng dampot. Kuha na lang tayo ng kuha. Hindi na natin iniisip kung healthy ba 'to para sa atin, okay ba 'to para sa atin, yung mga ganyan, 'di ba? So, it's better ngayon, my dear, na parang gawin mo kung ano yung nararapat para sa sarili mo. Gawin mo kung ano yung good for you. And mag-reject ka. Matuto ka mag-reject. Matuto ka magsabi ng no. 'Di ba bata pa lang tayo, sinasabihan na tayo ng ganyan na no, hindi pwede yan. Pero ewan ko ba lately, may mga tao na ayaw nila sa isang tao, pero hindi nila mailayo-layo yung sarili nila dun sa tao na yun. Hindi ko alam kung anong meron. Kasi may mga nakikita ako na gano'n na parang or tsaka mayroon akong mga nagiging client na yun ang pinakareklamo nila na parang hindi na sila masaya, hindi na sila okay, pero hinahanap-hanap pa rin nila yung tao na yun. Kumbaga parang hindi mawala-wala sa isip nila yung tao na yun. Kahit gaano ka-toxic yung tao na yun, talagang hinahanap-hanap pa rin talaga nila. So I think, my dear Cancer, this is the day na isipin mo talaga yung sarili mo. 'Di ba? Kung ganun ang naging senaryo mo na hinahanap-hanap mo ang isang tao, I think um isipin mo ngayong araw na 'to kung healthy pa ba, 'di ba? Okay pa ba itong ganito na senaryo? Tingnan natin, next card tayo. We have here the energy of the High Priestess. Okay, clarify ko 'to ha. Clarify ko si High Priestess. Kasi normally si High Priestess is the energy of revelation. No, talagang nagre-reveal lang siya. Energy of work. Okay. So dito sa dalawang card na 'to, my dear, sinasabi na kailangan mo i-analyze inner sa loob siya, my dear ha, hindi outer, inner sa loob mo. Kung nagwo-work pa ba 'tong connection na 'to? Okay pa ba 'tong connection na 'to? Okay. Like healthy pa ba siya sa akin? Alam mo yung typical na parang nakatayo ka dun sa isang aisle ng mga grocery and then tinitingnan mo, check the label, parang tinitingnan mo yung likod, tinitingnan mo, ini-scan mo siya, tinitingnan mo yung mga ingredients, and then tinitingnan mo na kung ano yung magiging benefit sa akin nitong bagay na 'to. I think gano'n siya, gano'n yung energy na 'to, na parang tinitingnan mo ngayong araw na 'to kung dapat ba maglabas ako ng effort dito, dapat ba na magsayang ako ng oras at saka ng panahon, ano ba yung nakikita ko dito, ano ba yung nagiging benefits ko dito, good pa ba sa akin 'to, 'di ba gano'n? Parang ibina-priority mo ngayong araw na 'to, my dear, yung sarili mo. And sa combination ni High Priestess at saka ng Eight of Pentacles over here, ang nakukuha ko is like dinadalaw ka ngayon ni High Priestess para i-evaluate mo kung tama ba yung ginagawa mo. Ibig sabihin,
nasa tama ba yung energy mo, yung effort mo? Are you giving it sa right place? Are you giving it sa right person? Okay, or right people? Yun ang nakukuha ako dito. And at the same time, gina-guide ka niya. Gina-guide ka dito ni High Priestess na, okay, hindi na okay diyan, parang gano'n. Pinapakita niya sa'yo yung mga bagay-bagay today. Okay? Ganda. Actually, I love the energy. Gusto ko siya. Kasi parang ano siya, wake up call para sa'yo. Wake up call na minsan naglalabas tayo ng energy, tapos nasasayang pala yung energy natin kasi hindi na-appreciate ng ibang tao. Or parang wala naman talaga nangyayari. Parang gano'n. So it is always parang kagaya ng sinasabi dito sa pagpasok sa grocery, ayan, na you need to be mindful bago ka pumasok sa grocery, bago ka pumasok sa isang relationship, sa isang trabaho, dapat alam mo na kung ano yung gagawin mo doon. Hindi yung papasok ka na lang ng wala lang, 'di ba? Karamihan ng tao ganyan ang ginagawa eh. Pag nagpupunta ako sa grocery, nakikita ko karamihan ng naggo-grocery wala silang listahan. Dampot na lang sila ng dampot. Kaya iniisip ko, ay sana all maraming budget. Sana all maraming maraming pera. Kasi dampot ka na lang ng dampot, eh. 'Pag dampot ka ng dampot ibig sabihin marami kang budget, 'di ba? Marami kang datong, marami kang kahit magsobra ka ng punch or magsobra ka ng kinuha, ibig sabihin you can actually manage it. And hindi ko ba alam kung good thing din 'yun kasi minsan napapaisip din ako na 'pag marami kang pera, like dampot ka ng dampot, like hindi ba nare-risk yung health mo kasi kung ano-ano yung dinadampot mo, kung ano-ano yung ginagawa mo. So, I think kailangan talaga ng balance talaga sa mundo. Like, it's okay naman na magkaroon ka ng maraming pera, pero it's not okay na parang hindi hindi mo na ma-manage kung ano yung ginagawa mo, like hindi na pala siya healthy sa'yo or super, super toxic na pala talaga siya, 'di ba? So, ngayong araw na 'to, you need to stop, my dear Cancer, and you need to analyze kung healthy pa ba yung ginagawa mo, healthy pa ba yung connection, okay, yung mga choices na ginagawa mo sa buhay. We have here the energy of the Knight of Wands, okay? And Knight kasi is minsan yung investigator. Ang tingin ko kasi sa Knight is investigator. Para siyang private investigator na parang, and ang weird kasi nandito si High Priestess. So, parang meron ka talagang gustong ma-expose or ma-reveal or something. Pero, 'di ba? Isipin na lang natin kung worth it pa ba ng time mo 'yan. And the lovers. Okay, I think baka meron kang gustong malaman sa isang tao na importante sa'yo sa energy ng the lovers, okay? And madali na naman sagutin 'to, my dear Cancer, eh. Nag-e-effort ba yung kabila, 'di ba? Nag-e-effort ba? Kasi I think ako ha, para sa akin lang, my dear Cancer, magwo-work lang yung isang bagay 'pag parehas kayong nag-a-agree. Pero 'pag yung isa kasi is papuntang kanan ta's ikaw papunta kang kaliwa, so definitely hindi yun magwo-work, hindi kayo makakarating dun sa destination niyo. It is just more on parang mag dapat sabay kayong maglalakad, 'di ba, sabay kayong maglalakad para makarating kayo dun sa destination niyo. Ngayon, kung ikaw determinado ka maglakad para makarating dun sa destination at yung isa ay lagi siyang humihinto ng humihinto o lagi siyang nag-i-stopover na nag-i-stopover or kung ano-ano yung ginagawa, malaki ang posibilidad, my dear, na hindi talaga magwo-work itong connection ninyong dalawa. Malaking malaking chance, okay? So, kung for some of you is more on like kasi puwede ko naman sabihin ngayon na tanungin mo yung tao, pero posible naman na hindi naman talaga siya magsabi ng totoo, 'di ba? So, I think ikaw na lang siguro yung mag-analyze, 'di ba? Ikaw na lang yung mag-analyze, my dear. Like nasa isang page ba kami? Parehas ba kami ng gustong mangyari or ako lang yung may gusto nito? 'Di ba yung gano'n? Kaya mo naman siyang i-analyze talaga, honestly. Pero minsan kasi sa sobrang pagmamahal natin, like too much love, mahal na natin, kumbaga parang binibigyan pa natin talaga ng chance na, ay, baka magwo-work. Pero makikita mo naman talaga yan, eh, like nasa iisang page ba talaga kayo? Iisa ba kayo ng gusto? Iisa ba kayo ng layunin? Okay, and kung meron ka mang gustong malaman sa iisang tao, kung talagang mahal ka niyan, aamin naman yan. Like may babae ka ba? Oo, gano'n. 'Di ba aamin naman yan, eh. Kasi ako naniniwala ako, my dear, na 'pag ang tao tinanong mo ng something, like ikaw ba nagnakaw ng pera ko?
ta's ayaw niyang umamin, ibig sabihin parang tino-tolerate kumbaga parang sa akin 'pag ginawa mo sa akin 'yun at tinanong kita at hindi ka umamin, may posibilidad na parang wala kang pakialam sa emotion ko. Sa akin lang ha, 'kasi kung talagang mahal mo ko, aamin ka. Kaso 'pag hindi ka umamin, para sa akin parang mas mas mahalaga sa'yo na masaktan mo ako kaysa maayos natin yung mga dapat maayos. Yung may gano'n lang ako na theory sa utak ko lang naman. Sa utak ko lang naman 'yun. Ay, okey kumpleto na yata yung cards natin. Yes, we are complete. We have here the energy of the Hangman, okay, and the Ten of Pentacles, okay. Sa combination ng dalawang card na 'to, my dear, ang nakukuha ko is parang kung ano man yung nangyari sa loob ng connection, like let us just call this connection, like family, friends, and relationship, my dear. Kung ano man yung nangyari, my dear, sa connection is like, yes, hindi mo siya gusto dahil merong hangman over here. Pero I think marami kang natutunan dito. It really doesn't matter kung nasa pamilya man 'to, nasa friends man 'to, nasa relationship man 'to, marami kang natutunan kasi hangman siya. Okay, marami kang matututunan diyan. And ako naniniwala ako, my dear, dito sa ibabaw ng mundo, ayaw man natin o hindi, kasi masyado lang talaga tayong prinogram na talagang matututo ka lang talaga sa school. Pero honestly, hindi lahat natututunan sa school. Karamihan, most of our life, yung mga bagay na natututunan natin is through experience. Through pain, sa hirap, sa sakit, sa bighati, and so on and so forth. So, kung nagtatanong ka bakit pa kami pinagtagpo, bakit pa nangyari sa akin 'to, bakit ako nag-effort, nag-tumbling, nag-backward, ta's hindi naman pala magwo-work. Kasi minsan, my dear, yun lang yung tanging paraan para matanggap mo yung isang part ng mundo, yung isang part ng mundo na nag-i-exist pala. Kasi nung sinilang tayo sa mundo, ang daming paniniwala na ipinasok sa atin na hindi naman pala totoo. Yun ang totoo dun, that's the reality there. And for some of you, 'pag sinabi ko 'to, siguro sasabihin na, "Ay hindi totoo 'yan." And yeah, okay, nirerespeto ko naman yung opinion mo. Pero nung sinilang tayo sa mundo, maraming pinasok sa utak natin na hindi pala talaga totoo. So, para magising tayo sa katotohanan, kailangan masaktan tayo, kailangan ma-experience natin yung bagay na yun, kaya meron ka ditong energy ng hangman. We have here the energy of the strength card and we have here the energy of the nine of cups. Alam mo itong dalawang card na 'to nagre-release 'to na parang walang madali sa ibabaw ng mundo. Parang you need to be very, very brave and very, very strong sa lahat. Kumbaga parang kung gusto mo talaga mag-work 'tong relationship na 'to, dapat willing ka talaga na magsakripisyo. Willing ka talaga, my dear, na parang parang i-donate yung kidney mo, yung baga mo, yung gano'n para mag-work talaga 'tong connection na 'to. And gano'n din, my dear, pagdating sa mga pangarap natin. And ako sinasabi ko 'to, my dear, based on my experience, based on my experience na yung mga bagay na gusto natin na mangyari, it requires a lot of sacrifices. As in sobrang daming sakripisyo na kailangan mong ibigay para makuha mo lang yung bagay na yun. It really doesn't matter kung may kinalaman sa mga material na manifestation mo or may kinalaman sa usapin ng pera or may kinalaman sa relationship or connection, talagang sakripisyo talaga siya. Ang buhay natin sa mundo is punong-puno talaga ng sakripisyo. Okay? Yun talaga siya. So, nasa sa'yo yan, my dear, ngayong araw na 'to kung i-analyze mo, willing ka pa ba na mag-give pa ng risk? Willing ka pa ba na ipagpatuloy kung ano yung bagay na yan? It's more on parang dapat alam mo 'pag dinampot mo yung isa sa mga grocery diyan, dapat alam mo kung ano yung magiging side effect niyan sa katawan mo. Dapat alam mo. You know what is going to be the side effect of that product in your body. And willing ka na kumbaga parang, "Okey, masarap naman ang chocolate, so go, kakainin ko maski diabetic ako, go." Gano'n, 'no? So, you need to be responsible for your action ngayong araw na 'to. And ngayong araw na 'to dinadalaw ka ni High Priestess para i-reveal sa'yo, my dear, yung mga ilang-ilang katotohanan tungkol sa mga bagay na ginagawa mo. Bottom deck of the card is the energy of the Knight of Pentacles and the energy of the King of Pentacles. My dear, nakukuha ko for some of you is parang you have the power. Ibig sabihin, you have the capacity. Isa ka dun sa mga membro, my dear, ng mga tao na papasok na lang sa grocery at kaya mong bilhin lahat ng gusto mong bilhin
sa loob ng grocery. Pero, you need to be aware. Kailangan mag-spend ka rin ng time na basahin yung packaging, yung label, do some research. Hindi ibig sabihin meron kang pera, kaya mong gawin lahat. Yun na, nararamdaman ko dito sa bottom deck of the card kasi may King of Pentacles eh. So nakukuha ko dito my dear na parang you have the capacity, meron kang pera, you have the power, you have the ability, meron kang kakayanan na tumulong sa ibang tao, meron kang kakayanan na bilhin kung ano yung kaya mong bilhin. Pero my dear, always remember na a great power came with a great responsibility. Yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo dito my dear. And I hope yung kasabihan na yun na great power comes with a great responsibility, I hope na nagkaroon yun ng ibang definition sa'yo sa reading na ito. Kasi hindi yun yung typical na parang pagkakaintindi ng iba na parang I am powerful, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. And 'di ba ganito ganyan. Mayroon mga side effect my dear na hindi siya nagagamot ng siyensya. Meron mga side effect my dear ng mga action natin na hindi siya kayang dalhin lang sa ospital para magamot siya. May mga ganon, okay? Meron mga side effect ng mga action natin na hindi siya kayang makovered ng pera in short. So, in short, hindi lahat nabibili ng pera. Yes, importante ang pera, pero hindi lahat nabibili ng pera. Okay? So, my dear Cancer, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 17, 2026. Kagaya po na lagi ko sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you my dear and take good care of yourself. Bye-bye. Thank you po.